Magandang araw po sa lahat ng mga katoto, mga subscribers, mga kapatid sa Panginoon, kapulido, at sa lahat ng mga followers ko sa aking Facebook page. Ngayong Marso 2026 ay aking ibabahagi ang huling yugto ng aking inihayag sa mga nakaraan. Naputol ito sapagkat nagluluko-luko yung ating ginagamit. Gumagawa ng kaparaanan ang dyablo. Ayaw niya na mabisto. Ayaw niyang maantala yung kanyang paandaraya gamit ang kanyang mga kampon, mga di umano'y mga pastor, mga ngarag, di umano. Kaya sa pagkakataong ito, aking tatapusin ang huling bahagi ng aking inihayag. Alam po natin sa panahon pa ng ating Panginoon noong nandito siya sa lupa, iniaalok ng dyablo itong mga kaharian o ang buong sanlibutan, ang kondisyon, sasambahin siya. Subalit, hindi napagtagumpayan ang ating Panginoon. Kaya ang teknik pala ng mga kampon na siyang ipinaiisip ng kanilang mentor na dyablo ay yung alukin ang tao sa mga material na bagay. Halimbawa, suporta. Aanib ka sa amin, makakasama ka namin bilang manggagawa, bilang pastor, susuportahan ka namin 20,000, 30,000 o pataas pa. At sa mga naaakay mo, sa mga miyembro, tutulungan natin silang makahanap ng trabaho. Bibigyan natin sila ng mga ayuda. Subalit, ang tanong po natin, sa ganang mga tunay na Kristiyano, mga alagad ng Panginoon, ano ang paninindigan ng mga tunay na naglilingkod sa Panginoon? Pakinggan po natin ang nakasulat sa Bilang 24:13. Ganito ang ipinahayag ng lingkod ng Panginoon. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang bahay na puno ng ginto, ay hindi ko masasalangsang ang sinalita ng Panginoon. Kung ano yung kanyang sinalita, yon ang aking sasabihin. Ano po ang paninindigan ng mga lingkod, ng mga tunay na mga ngaral, mga tunay na ibig maligtas sa ikalawang pagparito ng Panginoon? Kahit alukin ako ni Balak ng bahay, ng mansyon, ng lupa, ng sasakyan, ng mga material na bagay, ng suportang malaki, hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon. Kung ano yung kanyang sinalita, yun ang kanyang ihahayag. Kaya ang mga tunay na mga ngaral, hindi po magagawang dagdagan, bawasan, gagawa ng mga pansariling aral o mga aral ng tao. Alam niya na ang kanyang paglilingkod, ang motibo ng tunay na mga lingkod ng Panginoon, hindi naglilingkod sa tiyan. Pagkatapos, ipinagmamalaki pa na ordinahan ako sa ganito. Ang nag-ordina sa akin ay yung obispong ganito. Ang tanong, magkano ang offer sa'yo?
Hindi mo ba alam na ako'y natapos ng masteral degree of theology? Hindi mo ba alam na ako'y natapos ng doctorate sa theology? Kaya ang hamon ko, ang challenge ko, sagutin yung mga tanong. Paano makikilala ang tunay na iglesia? Kaya mo bang maglingkod sa Panginoon na walang suporta, na ikaw ay mamasukan, na ang tiwid sa iyo ng marami ay isang hamak? Isang mababa sa lipunan, kaya mo ba yun? Kaya mo bang alisin yung pride mo? Kaya mo bang ituro sa mga kaalib mo, sa mga nakay mo, na sila'y huwag humatol sa kanilang mga kapwa? Kaya alisin po natin ang mata pobre, ang magsalita ng patapos, na ang tingin natin sa ating kapwa, sa ating mga nasasakupan o sa ating mga nakakasalubong, mga walang kwentang tao. Kaya ang tunay na mga ngaral, hindi po nagdaragdag, hindi nagbabawas sa salita ng Panginoon. Katulad po ng paninindigan ng sinalita ng Panginoon. Kung ano yung sinalita ng Panginoon, yon ang aking sasalitain o ituturo. Kaya ngayong panahon ng Laodicea, alam po natin na maraming kumakagat sa salapi. Mga malalaking samahan ng relihiyon o pananampalataya, kinukumbinsi ang mga miyembro na sila'y lalaban sa gobyerno. Ang tanong, sa Diyos ba yan? Nasa banal na kasulatan ba na dapat tayong sumalangsang sa gobyerno? Kaya ang tunay na mga ngaral, kung ano ang nakasulat sa Biblia, kung ano yung sinalita ng Panginoon, yun ang sasabihin. Kaya ang tunay na mga ngaral, hindi nakatingin sa dami. Ang kanyang motibo, ipangaral ang salita. Ang importante, merong makarating, merong marapture, merong magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ipinagpapauna ko na po, pagka ang isang pastor o isang mangangaral ang itinuturo sa mga tao, kahit anong relihiyon mo, kahit saan ka pupunta, iisa ang direksyon, pare-pareho lang. Tandaan po natin, bulaang mga ngaral yan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok doon sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ang tanging makapapasok doon sa kaharian ng langit, yung tumutupad, hindi yung sumasalangsang, hindi yung iminamatwid na kahit saan. Kahit doctorate ka pa, kahit masteral ka pa, kung ikaw ay mananalangsang sa kautusan ng Panginoon, ang bagsak mo, impyerno. Kaya